mga kabaytakas. Tayo po sa aming pangalawang simbahan. Ang alam ko ito ay St. Magdalene Church. Ayan. Nakapako sa upuan. Hi guys, where have you been? Ayan. Okay. Ito ay napuntahan na namin dati pa. Ayan, harapan. St. Mary Magdalene. Ayan. St. Mary Magdalene Parish Church. Yun. St. Mary Magdalene. Sa taas. Right. Ayan. Kita ng malaki. Ayan. Alright, pasok tayo sa loob. Ang kabaytakas. Ang ganda na simbahan. Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga pilgrims from Immaculate Conception Parish, Bawang, Batangas. Correct me po if I'm wrong. Sa Teresa College po. Isang mapagpalang araw po para sa ating lahat. Kami po ay nagagalak sa inyong pagdating sa aming bayan upang maging mga peregrino. Lalo-lalo na sa pakikisa kay Santa Maria Magdalena na aming patrona sa paglalakbay sa buhay pananampalataya kasama si Kristo. Ito po ang aming simbahan na ipinatitulo sa ngalan ni Santa Maria Magdalena noong panahon ng Kastila, ika-17 siglo. Hindi po matiyak kung kailan itinatag ito bilang parokya. Ito po ay nagsimula muna bilang isang mission center bago naging isang parokya sa panahon ng pangangasiwa ni Arsobispo Serrano noong 1618 hanggang 1629. Ang tawag sa mga nasasakupang lugar ay tinatawag na Cavite el Viejo. At kasama na rin dito ang bayan ng Kawit. Bakit si Maria Magdalena ang naging patrona ng bayan? Dapat nating ilagay sa tamang konteksto ang susunod na pahayag ng sinabi ng isang manunulat ng kasaysayan na si Padre Velarde noong panahon ng Kastila na ang lugar na ito ay pinamumugaran ng bahay aliwan, kung kaya ang inuluklok na patrona ay si Santa Maria Magdalena. Hindi binanggit ng tukoy kung ang nasabing lugar ay ang Kawit mismo o bahagi ng nasasakupang Cavite el Viejo na ang sentro ay Kawit. Malaki ang nasasakupang lupain ng Cavite el Viejo noon, tulad ng Cavite City or Cavite La Punta, Noveleta or Sierra Alta, Tansa or Santa Cruz de Malabon or Malabon del Tiro, at Rosario, Ilagay Pawaging Cajeros, Imus, Las Marinas at Bacoor. Sino si Santa Maria Magdalena? Ang pangalang Maria ay karaniwang pangalan ng isang babae noon. Malalaman ang pagkakaiba sa pamamagitan ng lugar na pinagmulan o sa pangalan ng magulang. So ito na po yung sinasabing museum ng Santa Maria Magdalena. Yan o. First class relic, Santa Maria Magdalena. Wow.
Ayan o. Ito po yung mga kasuotan ni Santa Maria Magdalena. Pulang-pula oh. Ang ganda ng pagkakayari. Unang simbahan. Ayan. Museum Santa Maria Magdalena. Suot ano? Ari po. Ah. Ito po yung may picture siya po. Ang galing naman. 18th century. Baptismal certificate ng ating first president. Wow! Aguinaldo. Ito ang bayan ng Nobilete. Kawit pala, sorry. Kawit pala. Lampas na pala. Kawit. Kawit pala, Kawit Cavite. Damit ng aming santa. Apo. Kakapal nito, ano ho, makapal. At red daw. Red Kay Magdalena. color ni Magdalena. Ang CR po natin sa dulo. Yan. So ito naman po ang Adoration Chapel. Katabi lang po ng museum. Yan. Alin? Sa simbahan? Siya. Hindi nabanggit. Yan. Museum. Mga pictures oh. Balik tayo sa loob. Punta ka sa may Jubilee Door. Puntang Torre. Ayan, ang Jubilee Door. Jubilee Door. Ay, sorry. Attention, Jubilee Door. Sige, daan din tayo. Kung anong meron. Jubilee Door. Yes. Ay. Salamat po. Yun. Exit naman dito. Salamat. Yun. Libreng ice cream yata yun. May palibre. Alright. Okay. Wow! Po mga kaboy takas, mainit na umaga. Kami po nandito ngayon sa may Imos, Cavite. Dito naman po kami magbibisita iglesia sa simbahan ng Our Lady of Pillars. Yan. Mainit po. Dahil may mga nagbibisita iglesia din at saka may mga graduation. Ay, mainit nga. O yun! Woo! Ayan po ang simbahan. Our Lady of Pillars. Sabi, init. Maganda ang simbahan dito. May mga santo sa labas. St. John Mary dun eh. Yan. Yan, dito na po kami. Yun, ng graduation. Wah, anong picture. Tabi. Yan. Woo, Our Lady of Pillar Church. Yun. Sige po. Wait mo na mga guys. Mamaya uli. Mainit. Hanggang tanghali po mga kaboy takas. Time check. Mag-alas 12 na po. 11:50.
Nandito po kami sa Dasmariñas, Cavite, simbahan ng Immaculate Conception. Yan. Mainit. Okay po. Yan. Nagpapasyon. Yan. Banal na pinto. Sarado pa. Simbahan ng Dasmariñas. Parokya ng Immaculada Conception. Yan. Okay, mamaya mo na po mga kapatid ha. Wala yung magsisiyar. Magandang tanghali po mga kaboy takas. Time check 12:50. Kami po ay nandito sa National Shrine of Our Lady of La Salette. Yan po, mainit lang po. Yan. Kita dada sa may Jubilee Door. Yan. Sa likod ng Jubilee Door. Bang taga Canada, narinig pala. Doon ang Jubilee Door. Hindi pa diyan Adrian dito kami. Uy, yan ang aming bahay. Ganda dito ang ambience, mapuno. Hindi ni mapuno. Yung mga alam ko kayo, yung pinatayo. 50 years Ganda. ago. Wow! Ang lugar. Napaka-private. Ito na ito ang Jubilee Door. Porta Santa. I'm sorry. Jubilee Door. The Jubilee Prayer. Father in heaven. May the faith we have given us. Wow. So, nandito po kami sa National Shrine of Saint La Salette. Ganda. Ganda mga kaboy takas. Ito po sa Silang Cavite. Bali ito ay pang-anim na sa simbahang aming napupuntahan. Aba, pang-anim, hindi pala po, sorry. Pang-5 simbahan namin pinuntahan. Ang 5. Okay, mga kabaytakas, pabay muna po. Wow! Hindi na ba si Natural Lab? Klaro, kasama na Sir Abisip. Parang lumabas. Ano po, ay nandito ngayon sa Nuestra Señora de Candelaria.
Yan. So, old church. Okay. Okay. Yan mga kaboy-takas, magandang mainit na hapon. Kami po ay nandito na sa huling church, ang Our Lady of Lourdes, Tagaytay. Yan. So, last na simbahan. Oo nga. Sige po, mamaya muna uli. Ayan. Mga kaboy-takas, simula na po ulit tayo na dito sa Our Lady of Lourdes, Tagaytay. Ayan. Ayan. Ito na sir, din eh. Ako sa kabila. Wow. Ganda naman. Our Lady of Lourdes. Ganda ng simbahan. Tayo. Ayan, isang mga paano po sa ating lahat. Dumating, ha? Kapag po ay isang congregation, no? Order of Friars Minor Capuchin. Ang kanilang pong house ay matatagpan ng salita sa Batangas po. No? Dumating po sila dito noong taong 1928 upang maghanap ng isang bahay-pahingahan, retreat house. Knowing na ang Tagaytay ay isang malamig na lugar, masarap ang bulalo, masarap ang minya, ang hukupay, gusto po nila dito magtayo ng retreat house. Ngunit sa kanilang pagdating dito, wala pong tumutugon sa espiritual na pangangailangan ng mga taga rito. Ang aktibo lamang po dito ay mga antipay at mga protestante. Pero sa mga Katoliko po, wala pong simbahang Katoliko ang tumutugon sa espiritual na pangangailangan nila. Kaya nag-desisyon po ang kapatiran ng mga Kapuchino pakalipas ang isang taon na magtayo ng isang mapupulimong dalalinan. At doon lang po ang panahon dumami po ang bilang ng mga mananampalataya at nagtalis na po ng papeles para mag-apply ng maging isang parokya. Noong 1940, naganap ang Decree of Election. Nakasaad po dito, nakikilalanin po namin patrona ay ang mahal na Regina Lourdes. Hello mga kaboy-takas uli. Yan. Ito po ang Immaculate Conception. Yan, ito po yung huling simbahan namin dito sa Tagaytay. Time check o 4 o'clock, 4:15 ng hapon. Yan. So ano po yung sinasabi. Puntahan natin yung chapel. Ito yung chapel na rin ito. Yan, ganda oh. Malaki, maluwang. Chapel. Candle Chapel. Candle Chapel. Sige po. Ang ganda pala. Chapel. Ayos. Yan. Ganda. Maluang. Oh. Laki. Ang ganda oh.
Pilgrims of Hope. Yes. Ay. Ari po. At saka po dun sa kabila. Pwede rin po din eh. Ari po. Ayun. Yan. Ganda. Maluwang. Maluwang ang kanilang place. Yan. Maluwang oh. Yan. Ang simbahan. Ang ganda. Wow!